Lumuluhang nilingon ni Mara ang pinakamalapit na kaibigan niya sa bahay ampunan na tinatawag niyang kuya. "Magkikita pa tayo, Mara. Hahanapin kita. Pangako." Pasigaw na salita ni Damian habang hinahatid ng tanaw ang batang si Mara na palagi niyang kasama sa bahay na ampunan sa loob ng 2 taon. 7 taon si Mara noong huli silang nagkita ni Damian. Samantalang si Damian, 13 taong gulang noon. Anak si Mara nang yumaong si Alicia na naging katulong sa pamamahay ng kanyang tatay na si Arturo. Kaagad na pinalaya si Alicia noong natuklasan ng tunay na asawa ang lihim na relasyon nito sa kanyang among lalaki. Lingid sa kalaman ng lahat, nagdadalang tao na pala si Alicia bago pa ito pinalayas. Si Mara ang naging bunga. Napunta si Mara sa ampunan nang mamatay ang kanyang nanay noong nasagasaan ito. 4 na taon lamang siya noong pumanaw ang kanyang nanay, at dahil nag-iisa na lang siya sa buhay, kaya siya napunta sa bahay ampunan. Dala-dala ni Mara ang apelyido ng kanyang tatay, kung kaya nakatulong ito ng malaki upang siya ay matagpuan ng kanyang tunay na ama. 7 taon siya noong nakilala ang tunay niyang ama. Dinala siya ng kanyang tatay sa sarili nitong tahanan at ipinakilala sa tunay na pamilya ng kanyang ama. Napilitang pumayag ang asawa ni Arturo na si Mildred na tanggapin si Mara sa kanilang pamamahay labagman sa kanyang kalooban. Kaya naman, sa tuwing nag-aaway ang mag-asawa, panigurado na si Mara ang dahilan. Walang choice si Mara kundi ang magtiis dahil kailangan niyang makapagtapos sa pag-aaral. At isa pa, wala na rin siyang ibang pamilya pa kundi ang kanyang ama na lang. Bagamat malayo ang loob ng mga kapatid niya sa kanyang ama, at least naman hindi siya pinagsisilitaan ng masama ng mga ito. Kahit papaano, okay na siya doon. Ngunit ang madrasa niya hanggang sa mga oras na yun, hindi pa rin naka-move on. Walang nagawa ang tatay niya sa harap-harapang pang-aapi ni Mildred kay Mara. Kitang-kita ni Arturo kung paano siya tratuhin ng kanyang madrasta, ngunit hindi siya kayang ipagtanggol ng sariling ama. Dahil ang pagpayag pa lang ni Mildred na tumira siya sa pamamahay ng tunay na pamilya ng kanyang ama ay isa ng malaking sakripisyo para kay Mildred. Kaya naman, ginawa ni Mara ang lahat para hindi siya maging pabigat sa pamilya na kumupkop sa kanya. 5 buwan matapos sinundo si Mara ng kanyang ama na si Arturo, mapalad namang may umampun kay Damian, isang matandang lalaki na hindi maipagkailang mapera at maimpluwensya. Nasa higit 60 na ang edad nito, ngunit mukhang malakas pa rin at maliksi. Hindi mapigilang mamangha ni Damian sa ganda at laki ng bahay ng matandang nagngangalang Ariston de Castro. Kapansin-pansin din ang mga nagkalat na mga bodyguards ng matanda sa paligid ng mansyon. Nakapagtataka kung bakit ganon. Gayong mukhang mag-isa lang naman ito sa kanyang tahanan. Ilang araw na siyang naroon, ngunit wala man lang siyang nakitang ibang tao na maituturing na kamag-anak ng matanda, maliban lang sa 5 katulong na naroon at sa mga nagkalat na mga bodyguards nito kung saan mukhang mga armado pa. Sa murang edad ni Damian, naintindihan niya na ang taong umampun sa kanya ay may gawaing salungat sa batas. Hindi pa nga lang niya matukoy kung anong klaseng grupo ang kinabibilangan ng ama-amahan niya. Ngunit sigurado siyang may ginagawa itong medyo labag sa batas. Lumipas man ang mga taon, ngunit ang pangako ni Damian sa isang batang si Mara ay hindi pa rin nagbago.
Kaya naman, habang nag-aaral siya sa ibang bansa, kumikilos naman ang mga tauhan ng kanyang daddy para hanapin si Mara. Nalaman niyang nag-aaral nga ito, ngunit hindi maganda ang naging pagtrato ng madrasta sa kanya. Sobrang nahabag si Damian sa nangyari sa kanyang kaibigang si Mara na ngayon ay mahal niya na. Si Damian ang dahilan kung bakit nalulong sa sugal si Mildred. Hanggang sa nabaon ito sa utang. Wait for me, Mara. Malapit na tayong magkita. Kausap niya sa larawan ng dalaga na pinadala ng kanyang tauhan mula pa sa Pilipinas. Sa wakas, tapos na rin si Mara sa pag-aaral. Makakaalis na rin siya sa pamamahay ng kanyang ama sa oras na makahanap na siya ng trabaho. Ngunit, isang nakagigimbal na revelasyon ang wawasak sa konting pag-asa ng dalaga. Nang sabihin ng kanyang ama na nabili na pala siya ng isang mayamang lalaki, kailangan niyang magpakasal dito. Hindi makapaniwala si Mara sa ginawa ng kanyang ama. Ngayon lang niya napagtanto na kaya pala siya kinuha nito mula sa bahay ampunan para pagkakitaan lang pagdating ng araw. Puno ng luha ang mga mata ng dalaga habang sinusumbatan ang ama na noon ay hindi na makapagsalita. Hinayaan niya lang ang kanyang anak na ilabas ang lahat ng sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim. Masasayang lang pala ang pagsisikap niyang mamuhay ng malaya pagkatapos niyang mag-aral. Ngunit ano't ano pa man, hindi siya maaring tumanggi dahil buhay ng ama niya ang magiging kapalit. Nakaramdam ng pagkainis si Mara sa taong bumili sa kanya. Hindi rin maiwasan na magtatampo siya sa kanyang ama. Tatlo silang magkapatid na babae. Bakit siya lang ang napili nito na ibenta? Dahil ba siya ay anak lang sa labas? Mas lalo pa siyang nakaramdam ng awa sa kanyang sarili. Naisip niya na wala pala talaga siyang halaga sa kanyang ama. Hinayaan na lang muna ni Arturo ang kanyang anak. Hindi na bale kung kamuhian man siya ngayon nito. Basta alam niya na balang araw maiintindihan siya ng kanyang anak at sigurado siyang pasasalamatan pa siya ng anak sa ginawa niyang ito. Nagwala si Mildred matapos matuklasan kung sino ang taong bumili kay Mara. Labis ang panghihinayang ng ginang. Gusto niyang bawiin ni Arturo ang pinagkasunduan. Imbis na si Mara, bakit hindi na lang ang panganay nilang anak na babae na si Tricia ang ipinagkasundo? Ngunit nauwi lang sa matinding pagtatalo ang dalawa. Walang nagawa si Mildred kahit anong pilit pa niya dahil si Mara ang gusto ng misteryosong mayamang lalaki. Si Mara lang at walang iba. Ibinunyag ng lalaki kung bakit si Mara lang ang gusto niya. Kaya naman, hindi na nagpupumilit pa si Arturo. Buhat noon, mas lalo pang tumindi ang pagkamuhi ni Mildred kay Mara. Si Mara ang sinisisi niya sa lahat ng kamalasang dinaranas ng kanyang pamilya ngayon. Hindi man lang niya naisip na ang pagkalulong niya sa sugal ang siyang pinakasanhi kung bakit sila ngayon nabaon sa utang. Muling nakabangon ang naghihingalong negosyo ni Arturo dahil sa perang ibinayad ni Damian de Castro. Sa pagkakataong iyon, hindi na hinayaan pa ni Arturo na lustahin muli ng asawang si Mildred sa sugal ang puhunan para sa bago nilang negosyo. Dahil kung tutuusin, ang perang pinupuhunan nila ngayon ay pera ng kanyang anak na si Mara. Oo, ando na nga. Mali na tinanggap niya ang pera mula sa lalaki. Pero ano ang magagawa niya laban sa isang napakamakapangyarihan at mayamang tao katulad ni Damian de Castro? At isa pa, buo ang tiwala ni Arturo na hindi magagawang sakta ni Damian
ang anak niyang si Mara dahil alam niya kung ano ang dahilan kung bakit si Mara ang gusto nitong pakasalan. Hindi maitatanging nagulat pa si Mara nang makaharap ang lalaking bumili sa kanya. Sobrang kabaliktaran sa iniisip niyang itsura ng lalaki. Akala niya isang matandang panot na malaking tiyan ang lalaking ito. Ngunit ganun pa man, matalim pa niyang tinititigan ang lalaking tahasang bumili sa kanya ng milyones. Kung inaakala nitong mangangatog siya sa takot dahil sa dami ng mga armadong bodyguards nito, pues nagkamali ito. Wala na siyang takot na mamatay ngayon dahil para sa kanya, daig pa niya ang inilibing na buhay dahil sa kinasasadlakan niyang sitwasyon ngayon. Sa kabila ng kagaspangang ugali na ipinakita ni Mara, laking pagtataka na lang niya na hindi man lang siya ginantihan ng lalaki. Kung tutuusin, kayang-kaya siyang titirisin ng lalaking ito. Hindi na maalala ni Mara ang lalaking tinatawag niyang kuya noon sa ampunan. Pero si Damian hindi nakalimot. Kung sa bagay, it was 15 years ago at napakabata pa ni Mara noon. Ganun pa man, walang nagbago para kay Damian. Masamang tao ang tingin ni Mara sa lalaking bumili sa kanya, lalo pa at nakikita nito ang mga armadong tao na nagkalat sa labas ng mansyon. Pinagpasalamat niya ng lihim na hindi siya ginawa ng masama ng lalaki. Bagkus, itinuring pa siya na parang prinsesa sa pamamahay na iyon. Umaga noon, kagigising pa lang ni Mara. At totoo, wala siyang stress na nararamdaman sa pamamahay ng lalaki. Good morning! Masayang bati ng lalaki. Hindi lubos akalain ni Mara na sa likod ng gwapo at maamong mukha ng lalaki, nakakubli doon ang masamang gawain. Be ready Mara, may pupuntahan tayo after breakfast. Wika ng lalaki habang nag-aalmusal. Hindi sumagot ang babae, bagkus patuloy lang ito sa pagsubo. Bumalatay sa mukha ng dalaga ang labis na pagtataka. Anong ginagawa nila sa bahay ampunan? Paano nalaman ng lalaki ang lugar na ito? Tanong niya sa kanyang isip. Ngayon na lang uli nakabalik si Mara sa bahay ampunan after 15 years. Ngunit hindi pa rin niya nakalimutan ang lugar kung saan naging tahanan niya sa loob ng higit 2 taon. Nagtatanong ang mga mata ng dalaga habang nakatingin sa lalaking kasama. Masayang binati ng mga madring naroon si Damian. Walang duda, kilalang kilala ng mga ito ang lalaki. Nabaling naman ang pansin ng mga madre kay Mara na noon ay tahimik lang sa tabi ni Damian. Oh, ito na pala si Mara. Kay gandang bata. Bulalas ng isang madre. Buti naman nahanap mo siya, iho. Masayang wika ng madre. Na ang ibig sabihin, matagal na pala silang magkakilala ng binata. Sinubukan ni Damian na ipaalala kay Mara kung sino siya. Saka pa naalala ni Mara na ang lalaking bumili sa kanya ay ito pala ang tinatawag niyang kuya noon sa bahay ampunan. Hindi sukat akalain ng dalaga na tuparin ni Damian ang ipinangako nito. Sa tagal ba namang panahong lumipas? Namangha si Mara. Ganito na pala kayaman ang batang lalaki na naging kalaro niya at tagapagtanggol noon sa bahay ampunan. Naging magkasintahan ang dalawa at kalaunan nagpakasalang mga ito. Tuluyan ng binitawan ni Damian ang pagiging mafia boss. Sa ngayon, tuwid na negosyo na lang ang kanyang pinatatakbo. Nais niyang mamuhay na ng tahimik at masaya sa piling ng pinakamamahal niyang asawa na si Mara at mga anak. Hindi pa rin totally nagbago ang pakikitungo ni Mildred kay Mara, pero may konting pagbabago naman. Kahit papano, masaya na rin si Mara doon. Wala naman siyang sama ng loob sa madrasta. Naiintindihan niya
kung gaano kasakit ang niloloko ng taong pinagkatiwalaan mo. Dasal na lang niya na sana'y tuluyan ng makalimot ang madrasta sa sakit na dulot ng nakaraan.